Kasama po natin ngayon dito sa PRTV Prime Studios ang public interest lawyer, political analyst at vlogger na si Attorney Jesus Falsis. Magandang gabi, Attorney Jess, and welcome back sa Arangkada Balita. Welcome back in person. Good evening, Ma'am Ina and Sir Jack. Yes. Okay, ang daming nangyayari ngayon. Hindi ko alam kung saan ako mag-uumpisa. But Kahit December. Kahit December na. But since yung video kanina ni Richard Gomez yung nakita natin, itong kaso niya, maaari bang pumasok raw sa physical injuries or unjust vexation ang mga alegasyon laban sa kanya? Malabong pumasok kasi sa Thailand niya ginawa eh. So meron okay. lang tayong iilang crimes under Philippine law that have extraterritorial application. So hindi yan pwede mag-apply kasi nasa Thailand. But if you're going to ask me ano yung possible cases, meron naman because he's a sitting congressman. Of course, may code of ethics yan. It's conduct unbecoming of a public officer under the code of ethics na batas. And then, of course, pwede siyang kasuhan ng ethics complaint because he's a congressman. Of course, outside yun sa plenary or outside sa House of Representatives mismo, but nothing is stopping yung nabiktima, di umano, from raising it before the House of Representatives. Attorney, civil case, hindi pwede kung sakali. Civil case, hindi kasi tayo expert sa Thai law, tsaka ano yun titingnan natin yung private international law, how mag-relate ang Philippine law and Thailand law, kung merong recourse yung nasuntok, no? But I think initially what I can say is, I think meron siguro, but I will have to research on that because again, may interconnection dapat yung Thai law and Philippine law. We're talking about the Thailand law, no? Kasi para naman para clear. Oo. But attorney, itong mga ganitong mga pangyayari sa SEA Games, parang sa sporting events talaga mataas ang tensyon. At maraming nag-aaway at the expense of our Filipino athletes. It's just so sad, I mean, wala na to kinalaman sa batas, pero bakit ganon? Yung reason naman ni Goma na ba't inalis yung number one player, binubuli daw. Mapapaisip, bakit nga naman inalis yung number one player, di ba? Kung may punto man si Kong Richard Gomez, no? I mean, ano na kasi yan wala na tayo sa substance. Nandun muna tayo sa, he can raise it naman. He's a congressman, he has a platform. So kung meron siyang question sa procedure or sa technicalities, let's say may napolitika, and sa sports natin sa Pilipinas, unfortunately, napupolitika din yung iba nating mga atleta. Unfortunately, that is the hard truth, no? No filter, yun talaga yung totoo. Sana i-raise niya formally in a very dignified manner. Pero sir, di Oo ba? nga kasi parang mas matanda kasi sa kanya yung pinatukan niya. Hindi naman niya sinuntok. Hindi naman. Pero di ba partner and attorney, di ba kung matatandaan natin, talagang may mga episodes talaga si Congressman. Dati pa. Oo. No, yung recent din, naalala nyo yung pinost, sobrang inis niya doon sa mga media na sinasabi niya, pinost niya yung mga numbers, di ba? Parang may anger management issues si Kong Richard. No? Of course, with all due respect to him, I'm sure baka marinig niya tong interview na to and we have common friends. No? But walang personalan. No? It's really just, kailangan i-manage niya yung how he should react to kahit na sobrang passionate mo about a certain issue, kahit na may injustice, it's not something that you would do like that. You're powerful. Yes. You're a congressman. You have the platform. Sabi niya, iano ko sa hearing. Nasabi din niya yun sa video na parang wala kayong budget, ganun-ganun. Yeah. I mean, that sounds also very political, if not vindictive. Pero technically, kaya naman niyang gisahin nga sa hearings. Pwede. So why not do it officially? Sa tamang forum. Sa tamang forum, media or hearings. Ayan, move on naman tayo dito sa isa pang issue. Attorney, na talagang nagulantang marami paggising siguro nila kaninang umaga kung hindi sila napuyat tulad namin ni Jack, no? Na nakatutok. Oo nga, grabe, nakakagulat po itong pagkamatay ni dating DPWH Secretary Yusek Cathy Cabral. Ano po ang reaction niyo dito nung marinig niyo yung balita? Nakakatakot. I have to note here, no filter. She's the third or fourth DPWH engineer to have died. No, of course, mataas ang position niya. But we have to note first the other engineers na namatay. May na-ambush noon na engineer from Ilocos Norte. Yes. May nag-suicide, although out of respect, hindi na masyado prinay yung reasons for the suicide. Sa Sorsogon, isang chairman yun Bids and Awards Committee, which based doon sa naririnig natin sa Senado, automatic 3% or 5% sa
back chairman or sa back na pupunta yung SOP. And then, merong hindi masyado na balita pero nangyari ito, DPWH Region 5 Planning Office, meron ding namatay na engineer. And so, pang-apat na si Yusek Maria Cabral. And of course, sa taas ng posisyon niya as the head of the planning office, madami talagang, narinig ko kanina yung interview niyo with Sec Ronald Llamas, no? He raises a good point. Talagang nasa center din si Yusek Cabral, like Roberto Bernardo, nasa epicenter sila ng flood control scam. Because I have to note agad na si Yusek Roberto Bernardo, sinabi niya sa kanyang mga testimony, he was only in power, nandun siya sa circle of power nung dumating na si Sec Bonoan. Hindi daw siya masyado na pagkakatiwalaan sa mga utos or projects noon, nung hindi pa si Sec Manny Bonoan. Trinas daw siya ni Manny Bonoan with a lot of projects. So si Yusek Cabral, anong connection ni Yusek Cabral here? Siya yung mas in power, siya yung Roberto Bernardo noong 2019 to 2022. Which is the time of the former president. Of course, ako, kahit sino naman yan, it's not because of my partisan. Alam ng mga tao, I am anti-Duterte. But pro-Duterte or anti-Duterte, lahat ng dapat mabulat-lat. So, yung panahon ngayon, matuso kung paano nagsimula yan noon. Because yung natutunan ni Roberto Bernardo, sinabi niya, madami yan galing kay Yusek Cabral. Yun nga, kaso wala na siya. So, di ba, parang what a big loss also. Also, of course, nakikiramay po tayo sa kanyang sa pamilya o sa kanyang mga mahal sa buhay dahil may asawa siya, may anak siya. But also at the same time, yung sabi niyo nga, she's key to this flood control mess. And ngayon, parang makukulangan, di ba, ng mga madadivulge siya ng information since wala na siya. There are many conflicting reports, no, whether or not she was being pressured to be a witness or not, whether she was open to being a witness or not, and the counter-pressure na wag siyang maging witness. But what is true is meron. It's a conflicting kung sino yung nagpe-pressure daw or sino yung nagka-counter-pressure. So, talagang it put a lot of weight on her na ano ba talagang gagawin ko? At nagugulan siya kasi talagang may politika na nasi-swept away siya. So baka ayaw na niyang i-face yun. Ang balita din natin from her family, and I condole with the family, na she tried to do it before na din. Once. Oo. So minomonitor na nila. And yet, eto nga, nangyari na. Yung kinatatakutan nila. Pero para kasi nga may soundbite siya, natakot siya sa mga matataas na lugar. Sa height. So parang kung may paraan siya, kung gagawin man niya yun, parang ito yung huling paraan na pwede niyang gawin. Yeah, yun din. Na parang it's unlikely for her, if ever, to unalive herself using this method. Kung agoraphobic ka, may fear of heights ka. So that is something that the government, the PNP should investigate. Nasabi naman ni DILG Secretary Remulla na din nila DNA kasi nga baka naman hindi daw tugma. We have to recall si Senator Kiko Pangilinan, sinabi din niya, meron daw na-accuse noon na nag-fake ng death, na-convict this year, nahuli, March 2025. Wow. So meron na daw mga example na ganun. So yun nga, may conspiracy theory na baka hindi raw siya to. Well, how will we know? That will require investigation, that will require an autopsy and DNA matching, no? Kahit na against yan sa consent ng family, hindi naman absolute ang consent ng family. Kung may public interest to do a DNA test, we should do that. Okay. Alright, nako, maraming salamat Attorney Falsis. Ano ba plano mo ngayong Pasko? Dito lang tayo sa Maynila, hindi tayo magta-travel kasi ang daming balita. Kailangan nating imo-monitor at madami pang makukulong. Bukas daw, merong bigatin. Yung pangalan dapat natin siguro, off ka mamaya. Na makukulong. Papakwento kami sa inyo. Pero susubukan lang, hulihin. Baka kasi hindi mahuli. Bukas. Isabihin mo na kung sino. Ay, baka magtago. Bato-bato sa langit, yun na nga, ang maaresto, wag magalit. Ayan, kayang-kaya nyo na po yan, ha? Mamaya sabitan na natin sino yan. Attorney Falsis, maraming salamat again dito sa pagpasyal dito sa mismong studio natin, dito sa PRTV po. Sir, maraming salamat. Merry Christmas, sir. Merry Christmas. Thank you.